A blessed day po sa ating lahat mga ka-truth seeker. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Ang topic po natin ay soteriology, the study of salvation. Obedience saves is error. Part 2 na po tayo mga ka-truth seeker. Reason why obedience saves is error. Recall po tayo na ating napag-aralan sa part 1. Reasons why obedience saves is error. Number 1, salvation belongs to the Lord, not to us. Hindi po ang obedience natin na makakapagligtas. Si Lord po. Number 2, salvation is all of God. Our participation, contribution, and cooperations are not required. Paano naging all of God ang salvation? Diniscuss po natin sa part 1. Salvation comes from the electing love of the Father in eternity. Number 2, salvation comes from the redeeming grace of the Son. From eternity, the Father and the Son entered into a covenant relationship to justify sinners. Bago pa po tayo lalangin, ang lahat ay may usap. Ang Father, at ang Son ay may usapan na po, may tipanan na, may covenant na. Ano po ang covenant nila? So meaning, in eternity, hindi pa tayo nilalalangan lahat ng bagay sa mundong ito, mga ka-truth seeker, ay nag-uusap na ang Ama at Anak. Mababasa po natin yan, mapapatunayan natin yan sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin. Meaning, bago pa lalangin ang mundo, may kasama na ang Diyos at may kausap na ang Diyos. At walang iba kundi ito, yung Panginoong Jesus. Meaning, in eternity, hindi pa nilalalang ang tao, ay may usapan, plano, may tipanan na ang Ama at Anak na lumalang ng tao. John 1:1, sino yung kasama ng Diyos sa paglalang niya at sa mga plano niya? Ang liwaliwanag po. Nang pasimula, siya ang Berbo, ang Kristo. John 1:14-17. At ang Berbo, si Jesus na ito, ay sumasa Diyos. Kasakasama na ng Diyos in eternity pa, hindi pa nilalalang ang lahat. At ang Berbo, si Jesus na ito, ay Diyos. John 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala si Jesus. Ang meaning ng John 1:3 po ay, sa walang hanggang panahon kasama na ng Diyos Ama si Jesus. Kahit na sa usapang paglalang at literal na paglalang ng lahat, ang kausap katipanan ng Diyos, kakovenant ng Diyos ay si Jesus. Genesis 1:26. John 1:18 po, basahin ninyo. Nang simula nung unang panahon pa, in eternity, ay nasa sinapupunan na ng Diyos, kasama na ng Diyos, si Jesus, John 1:18. At ang tipanan, usapan, plano, covenant ng Ama at Anak from eternity, mga ka-truth seeker, ay hindi lang sa usapang paglalang. Pinag-usapan rin nila beforehand, bago palalangin ang lahat, na humirang mag-set na ng special love, Romans 8:29, at pumili na ng mga taong ililigtas ng Diyos. Ephesians 1:4. Bago pa itataga mundo ang salibutan, pumili na ang Diyos. At sa usapan, tipanan ng Ama at Anak, in eternity, hindi pa nilalalang ang lahat ay justified, pinawalang sala, inaring ganap, ginawa na tayong blameless ng Ama. Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili ng Ama sa atin bago pa itatagang sa libutan upang tayo maging banal at walang dungis, blameless, justified, inaring ganap sa harapan niya. Dinesisyonan na ng Diyos na tayo ay justified, pawalang sala, gawing blameless, at walang kapintasan o inaring ganap. Hindi lang justified ng Ama ang makasalanan, tayo ay tinuring pang mga tunay na anak ng Diyos. Yan ang maganda sa Diyos. Ephesians 1:5, na tayo tinalaga niya noong una pa sa pagkupkop. Tinuring na niya tayo na anak niya. In eternity, hindi pa nilalalangan lahat. So,
Naging posible ang justification na ito at adoption sa atin ng Diyos Ama dahil may Jesus na nangako sa Ama in eternity, hindi pa tayo sinisilang, nilalalang ang mundo, na si Jesus ay handang magsakripisyo, mamatay, magbubo ng dugo para sa kapagpapatawad ng kasalanan. Natuto pa rin naman ito ni Jesus, ang pangakong ito sa Ama, sa hinaharap. 1:6 ng Epeso. To the praise of His glorious grace which He has blessed us in the Beloved. Meaning, paano po nangyari na napatawad tayo, na justified, kinupkop tayo ng Ama, na mga anak niya, hindi pa tayo nilalalang? O paano tayo napagpala ng Ama, hindi pa tayo nilalalang? Napatawad, napawalang sala, itinuring po tayo ng Ama na anak niya, in eternity, hindi pa nilalalang ang lahat. Dahil si Jesus po na tinatawag na beloved sa Ephesians 1:6, ang dahilan kung bakit tayo ay naging katanggap-tanggap, justified at itinuring na anak ng Diyos. Ephesians 1:7, ito'y pangako ni Jesus sa Diyos Ama para justify ng Ama tayo at ituring na anak. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Meaning, because of the riches of Christ's grace in eternity, may tipanan ang Diyos Ama at Anak in eternity, hindi pa tayo nilalalang, ay pinatawad, justified, itinuring na tayong mga anak ng Diyos, at blameless, dahil sa promised redemption ni Jesus sa Ama na siya ay magbububo ng dugo, mamamatay na alay na handog sa kapagpapatawad ng kasalanan ng mga makasalanan. Relevance challenge po mga ka-truth seeker ng lesson na ito. Napaka-amazing ng grasya ng Diyos na hindi pa nakagagawa ng mabuti o masama si Jacob at ang mga hinirang ng Diyos. Si Jacob ay hinirang na ng Diyos. Tayo rin sa panahon natin, mga ka-truth seeker, na ang mga hinirang ng Diyos sa panahon natin. Meaning, ang paghirang ng Diyos ay hindi nakabase sa mabuting gawa natin, mga ka-truth seeker, hindi sa obedience natin. Kaya kung may mga sumasaliwa man sa mabuti nating gawa, wala tayong dapat katakutan na ang kaligtasan natin ay at stake o mawawala. Dahil tiyak tayo ng kaligtasan natin ay nakasalalay sa Diyos na tumatawag at naaawa sa atin. Hindi sa mga imperfect good work and obedience natin. Ngunit huwag tayong padaya sa dyablo, mga ka-truth seeker, na dahil ang kaligtasan natin ay totally and absolutely nakasalalay sa Diyos, it does not mean na aabusuhin natin ang grasya ng Diyos at mabubuhay o magiging habitual o lifestyle na natin na magkasala. Ay magkasala na tayo, magkasala kasi hindi naman nakabase sa obedience, good work natin ng kaligtasan. Mali po yung pananaw. Dahil ang mga regenerated ay hindi kailanman aabusuhin ang grasya ng Diyos, bagkus sila ay progresibong lalago sa spiritual na usapin at sasagana sa mabuting gawa at pagsunod sa Diyos. Summary statement po ng ating pinag-usapan, mga ka-truth seeker: justification from eternity was made possible because of the Son's promise redemption. To unlearn error, spread the truth. You may connect with us, like and watch and subscribe. Ibibigay na lang po ang link sa ibaba. Good day and God bless po sa ating lahat, mga ka-truth seeker.